Hi guys, gusto ko i-share sa inyo yung story ni Cloud. Ito yung alaga kong aso si Cloud. And alam nyo ba, itong video na to is ito yung mga oras na parang may gusto siyang sabihin sa akin bago yung incident na nagkaroon siya ng atake or nagkaroon siya ng seizure. And kinagabihan nga, nataranta kaming lahat dahil ito nga, isinugod na namin siya sa veterinary clinic dahil nga nagkaroon siya ng seizure. And ang worst talaga ng mga feeling na yan dahil akala ko mamatay na talaga si Cloud. So ayan, around 10 PM dinala namin siya sa veterinary clinic and buti na lang meron kami nakita ang isang veterinary clinic dito sa may bandang Taguig, which is ina-accommodate nila yung mga aso na may mga ganitong insidente. And dito nga sabi ng vet doctor is kailangan siyang i-confine para ma-observe siya kasi nga talagang hinang-hina siya, and syempre kailangan din kuhanan siya ng mga laboratory test para makita talaga kung ano yung nangyari sa kanya. Ako, based sa observation ko as owner niya and nag-aalaga sa kanya is feeling ko na heat stroke talaga siya ng mga oras na yan dahil nga sobrang mainit yung panahon na yan, summer talaga yan, and hindi ko ini-expect at first time to mangyari sa amin. Buti na lang talaga at nadala namin siya agad siya sa vet doctor, and syempre na-confine siya dyan and in-observe siya. So ito na nga yung mga panahon na naka-confine siya, and pumupunta kami dyan everyday, lalo na ako binibisita ko siya, and makikita nyo talaga hinang-hina siya dyan. So naka-dextrose din siya, and alam nyo ba guys, hindi talaga siya makatayo. Ako po na lang po kayo dito. Sige, okay. Sige ma'am, may iwan ko po muna kayo. Sige, thank you ha. Sige po. Ano na yung buntot? Hello. Uwi na tayo? Ha? Lapang na ikaw? Ha? Lapang na tayo? Ha? Kain ka ha? Umiyak siya. Kain ka ha? Umiyak naman. Magpagaling ka na para uwi na tayo. Pero at least nakakagalaw na siya, di ba? So, napapansin niyo guys, talagang nangangatal yung boses ko dyan at naiiyak ako dahil na awang-awa ako sa sitwasyon ni Cloud. By the way pala guys, ito yung pinagdalhan namin na vet hospital. Ito nga pala yung animal shelter dito sa may Taguig. So, sila lahat nag-accommodate nung itinakbo namin si Cloud, and buti na lang talaga. At bukas pa sila ng mga oras na yan, and timing din naman na meron ding doktor nung mga oras na yon. So, nung araw na to, binisita namin si Cloud, and mas makakatulong daw talaga sa kanya kung everyday may bumibisita sa amin, lalo na kung sino yung handler niya or kung sino yung owner niya. So, nung mga oras na to, hindi niya alam na dumating kami, and sobrang sarap ng tulog niya, talagang naghihilig pa siya. And feeling ko nagre-recover siya dahil nga sa nangyari sa kanya nung nakaraang gabi. And syempre napansin nga namin na parang medyo umimpis yung kanyang pinaka-muscle dito sa may bandang pigi niya. And after ilang minutes nga, siguro naririnig niya na nagsasalita kami or nare-recognize niya rin yung mga boses namin. So napamulat yung mata niya pero hindi pa siya masyadong nagre-response. As in, nakahiga pa lang din siya kasi makikita mo talaga na parang nanghina yung buong katawan niya and hindi din siya makatayo. Ka ba? Lafang? Ay, mama. Lafang? Lafang na tayo? Hindi ka na? Uwi na tayo? Ha? Lafang? Uwi na tayo? Uwi na? Ha? Cloud? Cloud? Ay! Ay! Cloud? Ayan. Hi! Hello! Sa mga moment na to, sobrang tuwang-tuwa kami nung naitayo niya na yung ulo niya kasi nga nung nakaraang gabi, as in, bagsak talaga siya and nakakaawa siya. Ay, Ay, good afternoon na. Tulog ka. Ay, antok ikaw. Para makita mo nandito kami. ay, good afternoon. Hi, aso. Good boy. Hindi na ko na yung Pagaling. Hawakan mo siya dali. promise na magbibigay na kami. Good boy. Good boy. Ay, pinatakbal mo yung kamay ko. Pamoy mo sa kanila. Tingnan niya tayo sa isa. Luping. Ay, every ay, pagod. Ay, tara na. Uwi na tayo. Let's go na ba? Let's go. Parang mas mabigat dito yung katawan niya kaysa sa kabila. Sana may hindi kayo siya. Ano na yung isober? Kaya sa Hi! My baby boy. Hindi. Alam na ako na din si ano. Ayun na. Ayun na kaya. Dito naman sa mga moment na to, kung mapapansin nyo, yung position ng kanyang pagdapa is medyo nakalapat na yung dalawang legs niya. Unlike before na talagang nakahiga lang siya, ay naka-sideways lang siya. So dito, ina-attempt niya rin talaga na itukod yung paa niya, pero hindi pa talaga niya kaya kasi sobrang nanghina talaga siya. Ate Aika.
And ito nga, kung mapapansin nyo dito sa may bandang ulo niya is may twitch or parang pumipitik-pitik na ugat. So yan nga yung sabi ng doktor, isa sa mga reason kung bakit siya nagkaroon ng seizure nung gabi na yon. And dito nga habang na-confine siya is meron din ibang mga hayop dito, may mga pusa, may mga aso din. And yung isa nga dito is yung maingay talaga siya kasi parang in pain talaga yung dog na yon, and nakakaawa din. Halos katabi lang ng cage ni Cloud yung dog na yon. Kaya kung mapapansin dyan sa video natin is may naririnig kayo na umiiyak na dog. Cloud, may pumipitik dito sa ulo niya. Na ano siya, na ano, heat stroke. Cloud, Cloud, Cloud. Nasaan natin yung mata? Oh, good boy naman yan. Magpagaling ka ha. Gusto mo na umuwi? Uwi na tayo? Ha? Maglalaro na kayo dun sa taas? Takbo ka na uwi, ha? Good boy yan, ha? Magpagaling ka na, ha? Sige, unti-unti lang. Nakatayo Ngayon lang na siya. Ngayon lang siya nag- Ngayon ko lang nakita siya nakakatayo ng gano'n. Pero kasi madalas po, binabangon niya na yung katulad ng kanina. Oo, ganun lang. Kasi, No, pero parang medyo hindi man, parang medyo mahina. Pag hindi Mahina pa pa, niya oo. kaya talaga yung matagal. Wow! Good boy naman yan. ilang araw pa sana mas lumakas mga kawan niya. Sayang, hindi natin na Hindi na videohan yung pagtayo niya. Send ko na lang po sa inyo, videohan ko na. Ah, sige po. Siya lang. Pero medyo parang hinihingal pa siya. Pag nung pagtayo. Mabilis mo pa. Pero, oo mo. Pero normal naman yung kasi di ba pag Opo, pagka... Pero yung pagkain niya medyo malakas na. Kasi malakas to kumain. Opo, malakas naman siya kumain. Huwag mo munang pilitin kasi parang hinihingal pa. Ayun na yun. Wow. Gusto mo na talaga, no? Namiss mo na tumakbo? Ha? Namiss mo na tumakbo? O, sige. Pagaling ka, ha? Para makauwi ka na kaagad, okay? Ha? Basta alam mo dito po dumalaw kami, ha? Dinalaw ka namin. Sige na, iyo, patayin mo na tayo. Sige. Sige, patayuan mo, be. Hindi sinaringal pa siya. I-send na lang daw ni Parang natuwa naman siya. Kaya niabutan mo may tissue ba? May pagkain siya dito. Tissue na yun. Tissue. So dito naman guys, binisit na naman namin siya ng mga sumunod na araw. And ito nga, medyo okay na siya dito. Medyo naitutukod niya na and medyo sumisigla-sigla na yung katawan niya. Pero hindi pa rin talaga siya ganon katibay tumayo kasi parang lumiit talaga yung mga muscle niya dito sa may bandang pigi niya kung makikita niyo dyan sa ating video. Pero isang sign to na talagang may progress yung pagdala namin sa kanya dito. And ilang days na rin siya dito naka-confine and nakikita nga namin na medyo lumalakas na siya. And kung mapapansin niyo, nakakaupo na siya ng ganyan unlike before na nakahiga lang at lagi lang nasa gilid yung kanyang posisyon. Malaking tulong talaga sa recovery ng ating mga dogs kung lagi natin silang dinadalaw kasi nafe-feel nila na talaga nagki-care tayo sa kanila. Thank you so much nga pala sa animal shelter located dito sa may Taguig and very accommodating nila and talagang binibigyan nila ng pansin yung mga ganitong case na nangyayari sa mga dogs natin. Ito na naman yung next visit namin and dito talaga may progress na siya. Talaga nagre-response na siya sa amin. Hi! Hello! Ha! Na-excite ka na. Pag na-excite siya, nauubos siya. Hi! Oh! Oh! Hello, my dear. Kamusta? Ano, winay ka? Oo, medyo nailalakad niya ng konti. Kakamot siya. Hindi pa nakikita niya ano. Hello. Kasi ka na din. Hirap na hirap ka ba? Uwi na. Ha? Gusto mo na umuwi? Oh, wag masusok ka. Ang gata. Tayo na, nanay ka pa. Laro na.
ito nga yung araw na pwede na namin siyang ilabas. So ayun, kita nyo, talagang ang sigla-sigla niya na. Yun nga lang talaga hindi pa siya nakakatayo kasi nga lumiit yung mga muscles niya sa may mga pigi niya. So tinuruan kami ng vet doctor kung paano yung gagawin namin para makalakad siya uli ng maayos. So ginaguide lang namin siya. And then i-upload ko na lang sa next video natin kung paano yung ginawa kong process, kung paano naka-recover si Cloud sa mga seizure na nangyari sa kanya. So ayan, bago pala namin iuwi si Cloud, meron siyang mga reseta mga gamot na kailangan niya inumin. Iko-continue niya yun sa bahay. Dapat matapos niya yon para at least magkaroon siya ng full recovery. Tapos yung pagkain niya, hindi muna siya pwede sa mga solid food. So yung pinapakain ko sa kanya is wet food and may sukat lang talaga. So in-upload ko tong video na to kasi gusto ko i-share sa inyo about sa nangyari sa kanya. And yan yung mga procedure na ginawa namin. Sobrang haba pa nito pero kinat ko na lang yung ating mga videos. In the end naman ay super thankful ako kasi naka-recover talaga si Cloud namin at nakauwi siya sa bahay. And ito na nga pala si Cloud namin ngayon. Tumaba na siya and sobrang maharot na rin talaga. Akala mo wala lang nangyari. So next video na lang natin yung recovery ni Cloud. Thank you for watching guys. Bye-bye!